Siyempre sa ating technician na napakasipag maagang-maaga pa kanina pa yan si Bob. Happy morning sa iyo, Bob. Yes. At si Jet, happy morning po. Happy morning din kay Jet. Okay. At sa ating partner, si Miss Bel Sorara, na ang ating babaeng walang pahinga. Oo, Ayan po mga mahal ating tagapakinig, yung mga mahilig po mag-shopping, ay talaga pong maganda po ang ating pag-uusapan na naman syempre. At talagang hindi po ito naluluma lagi yung ating mga topics. Dahil nga, Miss Lisa, yung ating price alert, dahil ito si Kuya Ed, nako, masipag mag-ikot yan sa mga palengke. para alamin po ang mga presyo na ating bilihin sa palengke ngayon, kung ito nga ba'y tumaas na naman, o ganun pa rin po ang presyo nito. At aantabayanan nila, Miss Lisa, yung ating consumers right, Ayan. na kung saan ay binibigyan po natin sila ng tip single doon sa tamang pagbili ng lupa. Ayan, ako, Di ay ba? maraming ano dyan, Opo, maraming dahil- nabibiktima. Yes, Naloloko. dahil ang lupa ay isang magandang paraan yan para mag-invest. Kaya nga lang, maraming bagay po tayong dapat pag-iingatan. At kung Tama. ano-ano ang mga ito, yan po ang ating Yan. tatalakayin. At Kailangan tabayanan abangan nila. nila mamaya. Ano Oo. ba yung ating Money Matters last week? Yung tungkol sa pagbubuwis, Oo. naibigay na natin yung part 1 Part 1 noon. So ngayon yung part 2 po yan, Ayan. dahil talagang medyo malalim at mahaba-haba yung usapang iyan. At isa pa, lahat tayo ay nagbabayad ng buwis. Tama. At syempre pa yung ating what's in, what's new ni Miss Lisa Flores. Aabangan Ayan. na naman po natin. Ano po Syempre. kaya yun? Bigyan mo kami ng konting idea kung ano bang meron tayo ngayon sa ating what's in, what's new. Pagka ikaw ba ay nagkakasakit, anong iniinom mo? Tablet o capsule? Secret. Tungkol dyan ang ating pag-uusapan sa ating what's in, what's new. Aba, ang ganda na. Ano? Okay, so yan po ang ating napapaloob na programa sa ngayon. At talaga pong wag po tayong maglipat ng ating talapihitan, ng ating radyo dahil tayo po'y malulugi. Lalo na doon sa mga hilig mag-shopping. Pero nga, sabi nga namin ni Miss Lisa, huwag kang mag-shopping kapag wala kang pera. Oo, pero pwede rin na mag-shopping ka pa rin kahit wala kang pera. Window shopping. Yun yung tinatawag. Nabubusog na rin ang ating mga mata kahit ayan. walang laman ng ating bulsa. At syempre yung mga karagdagang mga impormasyon hinggil sa pag-shopping para pag may pera po tayo, ay alam na po natin kung paano po tayo mag-shopping ng mga tamang mga bilihin at kung ano-ano mga karapatan din natin at kung ano pa ba? At kung saan tayo lalapit pag meron Yes. tayong reklamo. Tama. Ayan. Okay, so babalik po tayo sa loob lamang ng ilang minuto. Happy morning! EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Labintatlong minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Alam mo ba na kung hindi sapat ang calcium sa katawan, hindi mararating ang tinatawag na peak bone mass na maaaring magdulot ng problema sa pagtanda tulad ng osteoporosis? Ugaliing uminom ng gatas at kumain ng produktong gatas o mga pagkaing mayaman sa calcium tulad ng isda at madadahong gulay. A health reminder mula sa Radyo Agila. Okay, happy morning po muli at happy po ba tayo sa ating araw na ito ng linggo? Abay, dapat. Happy Dapat Sunday. lang. Naalala ko, Miss Lisa, meron akong programa nung araw yung Happy Sunday. Yan. Kasi nga naman talagang dapat maging happy po ang ating weekend dahil ito yung panahon ng pagsasama-sama ng ating pamilya. Correct. Diba? At kasama dyan syempre yung pag-shopping. Kaso Ayan. minsan, instead na maging masaya po tayo, ay nawawala yung ating saya dahil nga po, ay nagkakaroon tayo ng mga problema doon sa pagbibili. Kaya Ayan. ito yung ating pag-uusapan ngayon, ang ating consumers right. Ayan. Consumers Right. Okay, mga mahal natin tagapakinig. Kasi ganito, Lisa, yung ating pagbibili ng mga lupa, ang dami, ano? Oo nga. O syempre sa mga maraming pera, talaga Oo, mga hindi lupa. Hindi lang isang hektarya ang Oo. binibili. Kaya sana yung si JJ dyan, yung ating kaibigan na taga
Saan ka ba, Jay? At broker kasi mga brokers kasi natin, maraming alam yan tungkol sa karapatan o yung legal ng pagbili ng lupa, mga ganun ba? So, sana magbigay sila ng komento. Text po kayo sa ating hotline number. Ano nga ba yung ating hotline number ay 0942-833-1062. 1062. Yan po ating Radyo Aguila. Ayan. O kaya 0942-833 Radyo Aguila. O, diba? Okay. Pwede rin sa landline. Kung meron silang mga landline, ay pwede rin kayo tumawag sa 784-7454. Akala ko tatawag sila kay Bob. Kasi sabi ng Bob, ako parang ganon. O pwede, kasi si Bob talaga marami kayo matutunan. Dahil yan ang mga mas maraming na, dahil sila yun nandyan sa... lalo na sa technical aspect. Oo, at hindi lang yan sila yung mahusay na tagapakinig. Oo nga. Number 1, lahat na papakinggan nila, kaya lahat ng impormasyon na kay Bob. Alam nila. Diba? Okay po, balik tayo sa ating consumers right. Tingil doon sa pagbili ng ating lupa. Dahil nga, Miss Lisa, syempre, kadalasan, tumataas ang presyo nito. Pero ang maganda dyan ay hindi ito nawawala na tulad ng mga allowance na pwedeng nakawin, di ba? At hindi ito bumabagsak na tulad ng mga stocks at bonds na tinatawag. Kaya po, malaking bagay or mas maganda na mag-invest nga tayo ng lupa. Ito yung mga malalaking bangko naman at mga kumpanya, bumabagsak din po ang mga yan, di ba? So, ngunit kahit po lumilindol o bumabagyo o magkasunod pa dyan, tulad ng nangyari sa Leyte naman, na tabunan o na landslide. ng landslide o itong Typhoon Yolanda pala po natin. Di ba ang lupa naroon pa rin? Di ba? So, itong lupa talaga magandang bagay na maging investment. Kaso minsan nga, hindi natin maiiwasan, Miss Horizon, na yung mga problema sa pagbili ng lupa. Walang titulo, isa dyan. Hindi kaya naman isa dyan yung walang titulo yung nagbebenta. Kaya hindi siya yung tunay na may-ari. Tama. Minsan pa nga, malalaman mo na lang, marami pala kayong pinagbentahan at ang masama pa, pareho na kayong bayad lahat. Ayan. Yun ang masaklap doon. Di ba? Marami pong ganyan. Kaya po, talagang... So, siguro, bago natin ibigay yung ating pinaghirapang pera, mas maigi o mas mabuti na mag-imbestiga muna tayo tungkol dun sa lupa na gusto nating bilhin. Ayan. Ano nga ba, Miss Horizon, yung mga bagay na dapat nating tandaan kapag balak natin bumili ng lupa? Ayan. So, napakaganda po itong maintindihan natin. Ito po yung pinakamahalaga po sa lahat, mga mamimili po natin at karapatan po natin ito, yung alamin itong tinatawag na Torrens title. Ano ho ba ito? Ito yung sistema po nito ng pagpapatitulo ng lupa. At dito po sa ating bansa, ang Torrens system po na tinatawag ay nagsimula pa pala yan doon sa bansang South Australia. Ito po sila po yung una ng pauso niyan. So hanggang sa dinala po dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya simple lang po ang proseso nito. So yung lahat po ng mga pribadong lupa natin ay kinakailangan daw po pala yan na iparehestro o sa isang ahensya na tinatawag ng LRA o Land Registration Authority. Kaya dapat ganun ang gawin natin sa ating mga lupa, iparehestro ito. At sa pamamagitan ng judicial proceedings dito, ay yung tinatawag na paghahain po ng petition sa korte ay malaking bagay po iyan. Ayan. Kaya po, okay. Pero bago natin ituloy, Miss Horizon, yung ating talakayan tungkol dyan sa lupa, ay nasa linya na raw ng ating komunikasyon. Yung ating si Mr. Palengke, si Kuyang Ed Mercadejas. para sa ating price alert, happy morning sa iyo, Ed. Yes, magandang umaga sa inyong dalawa. Dito ngayon ako sa binalikan ko itong Paco Public Market. Kasi yung pinakamalaking palengke dito sa area ng Santa Ana, Paco, Malate, Ermita. At dito dinarayo ito ng ating mga mamibiling kababayan. At umpisa natin muli sa kanila boy, hindi naman hindi kumalaw ang presyo, 180 pa rin. At yung buto-buto niyan, 145. Ang karning baka, 260. At yung manok naman ay nasa 120 hanggang 130 ang kilo. At yung mga pakis niyan, yung balunan, yung atay, at saka yung pakpak, ito naman ay nasa 140 ang kilo. Sa mga laman dagat, yung maya-mayang tabang, muli, yung Imelda kung tawagin,
ay 140 ang kilo at yung Emilio Marcos. ay 120. Yung tambako naman ay medyo mataas pa rin, 180 at yung tulingan 140 at yung galunggong naman mayroon tig-100 maliliit pero yung magandang size ay 120 yan. At yung hata-hata napakataas, 200 pa rin at yung tilapia ayos lang, katamtaman ng presyo 110 at yung bangos katamtaman din 120 at yung hipon naman ay 320. Sinabi na presyo ng pusit 140 at yung alimasag maliliit ito pero mataas 180 ang kilo at nakuha naman sa mga nakuha kong presyo ng mga gulay yung upo ay 30 hanggang 40 yung bawat piraso niyan depende sa laki at yung repolyo hindi gumalo ang presyo nito mga ilang linggo ng nasa 40 ito at yung Pechay Tagalog, murang-mura, 30 at yung Pechay Baguio 50 at yung sayote naman ay nasa 40. Merong tumpok-tumpok nito makikita mga kabayan natin na nagbabudget ay 20 pesos ang nasa plat dito yan. At yung natalong naman ay 65 at yung patatas ay ayos pa rin mo, hindi naman gano'ng gumalaw at yung 75 at yung ampalaya, ito mataas, 70 ang kilo. At yung marong maliliit niyan, ayun ang murang-mura naman, 40 lamang ang kilo. At dito sa Pipino, 50. At yung nagbabudget natin mga kababayan, ay merong tumpok niya, 3 peraso, 20 pesos lang. Yung puti ang kulay. Ang mahal talaga sa Pipino, yung galing Baguio, yung green. At dito naman sa Labanos, ito 45. At yung sibuyas, 100, mataas ngayon pa rin. At yung kamatis ay katamtaman, 40 hanggang 50. At yung bawang, 80. At yung mantika, hindi gumalaw ang presyo nito. Ilang linggo na rin. 25 sa labas, sa longay kayo. 50. At yung sa litro naman ay 100 ang bawat kilo. Yan lang, wala naman dito sa Paco Public Market. Aguila 41. Edmer Cadeas, Aguila ABC News. Price alert. Okay, so yan po ang ating price alert na hatid po sa atin ni Kuya Ed Mercadejas na kung saan po yung mantika ay talagang hindi naman tumaas. Tama lamang dahil ang mantika madalas ginagamit. Pero kung doon sila sa binigay nating tips, ay hindi na sila gagamit ng mantika. Pero sa pangkalahatan ko napansin mo, Miss Horizon, ay hindi naman gasinong gumalaw yung presyo ng ating mga bilihin. So magandang balita yan. Salamat sa iyo, Ed. Eto nga, ipagpatuloy natin, Miss Lisa, yung ating usaping pagbili ng lupa at yung tinatawag na Torrens Title. At meron pang tinutukoy dyan, di ba, Miss Lisa, yung tinatawag naman na Certificate of Title. Ayan. So, alam mo yan. Yan. So, ano Yan pang yung ibig sabihin nila? Kapag nag-i-issue ng titulo ang korte, yun yung tinatawag na Original Certificate of Title o OCT. Yan. Kapag nilipat sa ibang pangalan yung nasabing titulo, yung OCT ay kakansilahin na ng LRA o yung Land Registration Authority. At ang mag-issue naman ng bagong titulo at ang tawag naman dito ay Transfer Certificate of Title o TCT. Tama. So, yan pong Torrens Title or absolute conclusive or indefeasible and imprescriptible. Ito po yung Torrens Title lang, yung kinikilala po ng ating batas bilang conclusive evidence of ownership po yan. Kaya yan pong pakatandaan po natin. At kung sino naman daw po ang nakapangalan sa titulo, siya lamang daw po yung panalo dyan sa kinikilalang may-ari. So, ibig sabihin eksklusibo talagang kung sino yung nakapangalan sa titulo, yun lang talagang kikilalanin ng korte na siyang may-ari ng lupa. Tama. So, kaya kung may nagbebenta po sa atin dyan o sa inyo ng ganyang lupa na gamit po yung Spanish title, nako, at sinabi pang pinamana pa daw ni Haring Solomon kung sinong hari ng Espanya rin o kung sinong bansa na hari dyan. Mag-ingat-ingat po tayo at malamang flip lang din po ang hawak nila. Peking-peke. Diba? So, ang Torrens Title din pala ay parang hindi tinatabla ng prescription. Kaya kahit tumira pa
ng 100 taon ang mga squatter sa lupa mo, basta may titulo ka, ikaw pa rin nakikilala ng Kaya pala may-ari. nauuso yung mga demolition, Oo. dahil siguro may hawak siyang title, talaga pong umalis ka, ako may karapatan. Dumating yung time na kailangan niya na yung kanyang lupa, kung meron ng mga nakatira doon, walang magagawa kundi umalis Kaya po, na. Ikaw gising may-ari. sa mga squatter po Oo. natin, kaya tinawag squatter kasi naki-squat ka lang, dahil Oo, hindi mo nga ito, nakitira ka lang, nakitira hindi ka sa'yo. lang, dahil hindi Ayan. po ito para sa'yo. Karapatan po ito nung bumili ng lupa dahil tama. nakapangalan na sa kanya. Dahil sa torrent system kasi, nagiging matatag o stable at simple ang pagrerehistro at pagmamayari ng lupa sa Pilipinas. So, yung torrent system na ginagamit ito sa atin ay simple at matatag na pamamaraan ng pagrehistro ng pagmamayari ng lupa dito sa atin. Tama. Pero yung para sa kaso mga consumers natin, yung sistema rin po nito na ginagamit po ng mga may alam para iparehistro itong lupa ng mga tinatawag na walang alam at walang pinag-aralan daw ibang topic na po yun. Mukhang mukhang nagagamit naman siya sa panloloko. Oo. Pero meron po tayong tinatawag na tax declaration na kung saan ito po ay patunay lamang na binabayaran nung nakatira dito ang amilyar taon-taon at hindi ito titulo ng lupa. At kapag yung itong tax declaration na ito, yung hawak ng nagbebenta ng lupa, ibig sabihin lang ay hindi pa ito rehistrado sa LRA at wala pa itong torrents title. Kaya po, lang din po yun, wag po tayo mag-alala kung tayo pong may-ari ng lupa o gusto mong bumili, wag ka rin pong tumingin doon lamang sa tax declaration. Kasi kailangan may torrents title siya talaga. Torrents title po talaga ang dapat hanapin natin. So, kung ganyan pala, Miss Horizon, ano yung dapat na tandaan natin bago tayo bumili? Ayan. So, pakatandaan po natin yung mga titulong ito na maaari maging fake po yan, para makasigurado nga po tayo, mga consumers, humingi po tayo ng photocopy ng titulo na nagbebenta po nito. At pagkatapos, ay pumunta po tayo sa isang registered of deeds doon sa munisipyo kung saan naroon yung mga lupa natin at kumuha po tayo ng certified true copy yung ating titulo. Kaya po, dyan natin makikita, di ba? Pagkatapos naman nun, pag nakakuha na tayo ng certified true copy ng lupa, tignan natin agad yung likod ng titulo kung merong annotation o encumbrance. Kasi dito natin malalaman kung may nakabinbin na kaso o nakasanla yung lupa na ibinibenta sa atin. Ayan. So, meron po tayong report mula sa Baguio City, ang ating Aguila 47 na si Sitner. Si Freddy Loyola. Ayan. So, akala ko yun ang name niya. Okay. Nahuli ang meron siya pangalan, na situational report from Baguio City. Si Aguila 47 na Freddy Loyola. Happy morning. Yes, Freddy. Expectation natin ay dito sa may Melvin Jones, dito sa may malapit sa border sa lungsod ng Baguio. Malamig na simoy ng hangin yung ating nararanasan ngayon. At ito'y yung sinasagawa, itong silent drill exhibition ng mula doon sa Philippine Military Academy, mga cadet force ng Armed Forces of the Philippines. At ito'y pinapanood ng halos ay maraming mga kabataan at ganoon din ng mga mamayan dito sa lungsod ng Baguio. At dumalo rin yung iba't ibang mga dayuhan at mga turista na mula sa Malaysia, sa India, dito sa may Australia na kung saan ay kanilang sinasaksiyan din. Ito yung sinasagawa na silent drill exhibition dito sa may Melvin Jones dito sa lungsod ng Baguio. Katamtaman lang mainam naman ito para dun sa mga ilan sa mga magulang at mga pamilya na nagbabakasyon dito at ganoon din namamasyal sapagkat meron silang pinapanood na napaganda itong drill na sinasagawa ng mga nasa PMA at taksiling buhay ang karamihan sa atin. Maganda yung sila, masimoy ng hangin. Ganun din yung araw, yung kahit na nandyan naman sa taas pero hindi natin gano'n nararamdaman yung init sapagkat yung lamig nga, simoy ng hangin malamig yung ating nararanasan. Nandito rin itong si Vice Admiral Abogado
kung saan siya yung pinaka superintendent dito sa PMA at kanilang sinasaksihan yung naturang activity. Nagkaroon din kami ng oath-taking para doon sa mga national correspondent at kasama natin ang ilan natin kasama sa pamamahayag na pinangunan nitong NCCB National Correspondent Club of Baguio City na itong si Pinoong Nars Padilla na kung saan ay kanina nagkaroon tayo ng oath-taking. Dito naman sa lungsod ng Baguio, yung mga ilan sa mga paninda natin dito, abay, siyempre, medyo mataas sapagkat ilan sa ating mga dayuhan, yung mga turista at mga nagbabakasyon dito, ay siyempre, yung mga ilan sa mga tindera ay kanilang sinasamantala. Yung ilan sa mga pagdatingan ng mga kababayan din natin, medyo mahal yung mga bilihin pagdating na sa mga gulay, ganon din sa kung gaano yung presyo dyan sa baba. Yung manok, ganon din yung mga karne ng baboy, ganon din dito. Dahil 180 ang kilo, ganon din ang tilapia, 100 ang kilo. Meron din medyo nagmura rin yung tinatawag natin na mga strawberry dahil sa minsan yung mga ganitong panahon ay sila nag-aani na ng mga strawberry at yun naman. Oo, Freddy, di ba panahon na kasi ng strawberry ngayon, di ba? Oo. Yan ang strawberry. Yan ang pinupuntahan ng ating mga kababayan na kung saan ay gusto nila, lalo na dito sa may lottery dito sa Singet. At dito, ikaw, personal kang makakapitas ng strawberry. Oo. So yung mga kababayan natin ay nag-enjoy na bumili ng mga ganitong uri ng mga prutas at mga ilang pang mga pasalubong dito sa may lungsod ng Baguio. Yan ating situation report. Magmula doon sa lungsod ng Baguio. Agila, 47, Freddy Rulyoda, Radyo Agila, ABC News. Maraming salamat sa iyo, Freddy Rulyoda. Salamat. Napakaganda ng balita niya, no? Oo, Yan lang, nalulungkot ako sa strawberry. Ay, ganyan tuloy akong pumunta na. Biglang nagsamantala naman itong ating Yun nga lang, kasi maraming dayuhan. So, sinamantala nila na taasan yung presyo. Kaya huwag nang bumili, ha? Biglang Tiis-tiis, makikisaya na lang doon. Pag bumaba ang presyo, saka bumili. Ayan. Okay, papatuloy natin, Miss Lisa, no? Yung ating usaping pagbili po ng lupa at kung saan nga po ay talagang medyo mag-ingat-ingat nga po natin at alamin po natin kung yung pagbili ng lupa na yan ay nakarehistro po ito na maayos. At doon tayo naputol, no? Yung tinatawag na certified true copy. Sabi mo kanina, kapag nakakuha ka na, titignan mo yung kanyang likod para malaman mo kung yan ay pinakabinbin na kaso kaya nakasanlayan para malaman natin bago natin bilhin. Tama. Alamin kung yung binabayaran ng amilyar ng lupa taon-taon dyan. Kasi mamaya baka wala nga. At humingi po tayo ng latest tax declaration sa may-ari ng lupa. Tapos, ang gawin ay i-verify ito sa malapit na City Hall. At baka kasi po marami ng may utang na pala yung lupa na yan sa buwis natin. At maaring pwede po kasi hilain yan ng ating local government yung kapag baon na po sa utang. Basta. Opo. So, magulat tayo yung binili natin lupa hindi pala natin pwedeng angkinin dahil nakasubasta na pala. Tama. Kaya kung nakabili po tayo ng lupa at may malinis na title po ito, ito po ay may biglang, kasi biglang may sumusulpot kasi na stranger na tinatawag na siya daw may-ari ng lupa, no? At wag po tayo mag-alala doon dahil maaaring makikita nyo po sa title ng Torrens title kapag naka-indicate dito yung pangalan nung sinong nag-aangkin na siya daw may-ari. Kaya kunin mo yung ID niya, kung pangalan niya nga, naroon, di ba? O kaya, di ba, minsan kasi may mag-asawa daw siya ni ganito. Ngayon, kapag asawa ka, may halimbawa, Sabelo, halimbawa, Sabelo yung pangalan, nung nang naghahabol. Dapat nakalagay. Naka-indicate doon yung number, tsaka yung date, nung title. Yun. Or versus
sino yun kasama. Dapat naroon ang title na CA-GR number Tapos yung number. 1445676 and then may Yung date date. po yan. Ayan. Ganun po ang dapat natin maintindihan kapag po tayo ay bumili ng ganyan lupa at may naghahabol. Ayan. So, yun. At hindi po natin problema yan kapag po ay naghahabol ang mga iyan. At Kasi talagang- pwede naman natin i-check yan eh. Opo, yung at naghahabol na yan. ang batas po ang maghahabol sa kanya. Okay. Protektado po tayo dyan. At talagang matatawag po natin na ito ay safe, no? Okay. At kung ano ba yung Lisa, kapag yung lupa tama Ay, naman. bukod doon, kailangan na alamin din natin na kung tama yung ating binibili. Dahil may karapat, bukod doon sa aalamin natin kung tama yung malinis yung ating lupang binibili, kailangan alamin din natin kung may karapatan ba o may otoridad yung tao na nagbebenta niya sa atin. Tama. Kaya tunay at malinis na po yung title kapag po may kasong iba pala yung lupang binibili. Kaya wag po tayo mag-alala dyan. At talagang ang gobyerno na pong bahala sa kanila. Ngayon naman, kung sigurado na tayo na tama yung ating lupa na gustong bilhin, ang susunod naman natin dapat imbestigahan yung taong nagbebenta. Kung siya ba mismo, kagaya na sinabi natin kanina, kung talaga siya ba yung lehitimong may-ari, ay humingi tayo ng proof of identity, gaya ng passport, LTO's driver's license, SSS, ID, yan. at saka iba pang valid ID na galing sa mga ahensya ng gobyerno. At kung ano naman po mga mahal nating consumers, kung yung binebenta po ng lupa sa pamamagitan po ng ibang tao, alam ba, representative, Bawa, ikaw humingi may po ari, tayo. ako yung representative. Yes, Ayan. ang gagawin, humingi po tayo ng notaryong special power of attorney na dapat, nakalagay po dyan yung SPA. Ito po yung representative of agent, ay binibigyan po pala ito ng ibig sabihin, binibigyan po sila ng kapangyarihan ng may-ari o principal na ibenta ang lupa. Kaya humingi rin po kayo ng IDs ng agent at principal po Ayan. dito. Ito yung mga brokers, yung mga gawain po nila. Kasi mga lisensyado yung mga yan. Pero marami rin po mga manloloko na Oo, rin. mga peking Mandaraya, brokers mga din peking kasi. Oo. broker na rin Kaya po. kailangan hihingi tayo Ng talaga ID. At identity. picture-picture kayo. Yes. Nako, magsawa kayo sa kakapicture doon bukod sa ID. Ito yung Ayan. taong ito ang nagbenta Oo. sa akin. At anong Miss And then, Horizon, hindi rin masama kung pumunta tayo mismo dun sa lokasyon ng lupa na gusto nating bilhin. Tapos magtanong-tanong tayo sa mga opisyal ng barangay. Mag-imbestiga. O sa mga kapitbahay na nakapaligid doon tungkol doon sa lupa na yun para malaman natin yung lupang iyon. lupang yun talagang lehitimo. Or binebenta Or talaga. binibenta talaga. Kasi Oo, baka kasi hindi mamaya naman. Oo. picture-picture sila doon. Eto po Hindi yung naman pala. for sale, ganyan-ganyan yung pala. Nako, pinagkakaperahan lang po nitong mga ganon. At saka kasi minsan mga mahilig Oo. kumuha ng Ayan. pera na hindi May sa pangyayari kanila. din kasi Miss Horizon na halimbawa, sinabi siya, ang binibenta, halimbawa itong lot 143. Pagpunta mo doon, yung lot 143, hindi pala yung nasa baba, kundi yung nandun sa taas. Tama, kaya iwasan natin na magkaroon tayo Ayan. ng sakit ng ulo. Correct. Dapat po maging safe po tayo, at nasa atin po talaga yung tamang impormasyon at wag po tayo magpadalos-dalos sa Ayan, ating tama. pamimili, lalo na po usaping lupa, hindi po talaga biro Dapat yan. mag-ingat. At Magtanong, magtanong tayo at lagi. malaking salapi ang ilalabas Oo po nga, rito hindi pag biro. usaping lupa. Kaya po, wag hanapin yung sakit ng ulo. Kasi bago yan, maiwasan po yan kung talagang sinunod po natin itong ating mga payo dito po sa ating programang Shopper's Talk. Hinggil po dyan sa pagbili ng ating lupa. Kaya magiging happy kayo. Okay, susunod naman po natin ang ating Money Matters. Money matters. Buhay ay magiging sagana kung matalino sa paggasta. Money matters. It's true that you're mine. Don't let me down, 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 down. Okay, nagbabalik po ang Shopper's Talk at narito muli ang ating partner na nakaputi ngayon. Parang ikaw hindi Oo, nakaputi Oo, rin pareho tayo. At meron pa Siguro, tayong, kanina pa nagtatanong yung mga... mamaya. Bakit tayo nakaputi? Bakit Mamaya tayo sasabihin nakaputi? natin At tumalikod tayo konti. Oo nga. Ayan. Kasi sa sa YouTube, Oo, makikita ayan. po ninyo ito. Like nyo po kami sa Facebook. Nasa likod pala yung tatak. Shopper's Talk. Oo, nasa likod ng tatak. Ayan. May ibig sabihin yan. Ano ibig sabihin ng
plain yung yung nasa harapan, di ba? Okay, usaping money matters. Ayan, gaya na sabi namin sa inyo kanina, yung ating money matters ay tungkol sa pagbubuwis. Kung saan yung part 1 yan, naibigay na namin sa inyo last Sunday, itutuloy naman namin ngayon. Tama. At talaga po nako, kailan lang, di ba, Miss Lisa, yung ating pambansang kamao, naging problema niya nito, yung pagbabayad ng buwis at tinahabol po siya ng ating gobyerno. Tama. At nako saan, limpak-limpak na halaga yung kanyang dapat daw bayaran. Meron ba tayo noon, Bob? Sana sa atin na lang yung kahit isa lang doon na number. Kahit isa, di ba? At talagang malaking bagay po yan. Okay, pagpatuloy natin. Eto na tayo sa part 2, yung napakataas na buwis nga po ay talagang meron ding doon yan ipinapataw doon sa mga hindi maayos na negosyo at ayaw natin. Yan yung mga nagbebenta o nagnegosyo ng tabako, alak, ayan, mataas ang pataw ng buwis po nila. At yung tinatawag nating Miss Horizon, sin tax. Tama, yan, pinapataw dyan sa mga yan. Sigarilyo, alak. Mga 45 hanggang 50% yung halaga ng pakete ng sigarilyo ay buwis daw po yan. So, Ganun pala yun. 50% pa lang buwis ang pinapataw dyan. Tama. Kasi ang motibo po ng gobyerno dyan, kung bakit po mataas, yung pagtataguyod po kasi nito ng buwis, ay maaari hindi po ito laging para sa kapakanan ng ating bayan. Tagapagsira po ito ng kapakanan ng ating bayan. Kaya naku, alisin na nga yan. Ba't pa kasi, wala na sanang buwis-buwis kasi tanggalin na yung ganitong klaseng negosyo. Bakit pa kasi? Ang laki-laki na kinikita ng gobyerno dyan. Tapos inaamin naman po pala nila. Nakialam no? Inaamin naman po pala nila na talagang hindi mabuti sa kapakanan ng ating bayan. Hindi ko yung maintindihan, Miss Lisa. na parang alam mo na makakasama para okay pa ini-spoil ng ating gobyerno itong mga suwail at maninirang katawan ng kalusugan. Kasi katwira naman nila, yan naman makakasira lang daw pag inabuso. Kaya lagi silang may dyan, moderate. Kaya nga, dapat wala na, tanggalin na lang diba? Nakialam no? So bahala po tayo dyan. Bahala kayo, kanya-kanya yan. Basta kami ni Lisa, dito sa Radyo Agila, ay matitino po kami. Ayaw namin na nakakasira ng ating kalusugan. At kailangan pahalagahan ang ating buhay. Ayan, nangaral na po tayo dito sa ating shopper stock. Mag-shopping lang tayo, no? Walang pangaral. Okay. At kapansin-pansin naman, di ba, Miss Lisa? Halimbawa, yung mga pagbabago po ng buwis sa lipunan natin, noon pa yan, nagsimula ng ika-20 siglo. Kung pansinin natin, talaga naman po sinikap na yan na pigilin ng ating mga mambabatas doon sa ibang bansa, like Estados Unidos, no? Ito po yun, nagbuo po sila ng isang distansya ng mayayamang pamilya at nauso na yan noong araw pa. Kaya ang tanong, paano? At paano nga ba sa pamamagitan po ng pagpataw ng buwis sa pag-aari ng namatay na, di ba? So, alamin po natin yan. Kapag po namatay yung isang mayaman at napakalaki ng kayang nakukuhang buwis mula sa kayang natipong kayamanan, dapat bang ikatwira ng mga tagapagtaguyod dito yung buwis na nagmumula sa pamilya at ng mga aristokrata na nagagamit ng mga sibiko at demokratikong mga layunin. Kaya po, dito ay nakakagawa naman po ng itong mga mayayaman na nagbabayad ng buwis ng napakaraming estratehiya upang daw mabawasan yung binabayaran nilang buwis. Ayan, kasi nga nagreklamo sila dahil porke ba mayaman yung kamag-anak naming namatay, napakalaki na ng ipapataw ng buwis. So, meron silang ginagawa mga strategy para mabawasan. Kaya problema na to noong pang ika-20 siglo. Mapasa hanggang ngayon. Kaya talagang tuloy-tuloy mo nga, Lisa. Ayan. Tutuloy na rin natin. Patuloy na, yung mga sinasabing buwis ay patuloy na ginagamit para suportahan yung iba't ibang programa sa lipunan, gaya ng sa kapaligiran. So, yung mga buwis na binabayad natin, ay ginagamit din yan na pamahalaan para sa mga programa naman na panglipunan, gaya ng sa ating environmental protection. Ay nako, buwis-buwis. Bakit ba ganito? At bakit
napakasalimuot Ayan. ng pagbubuwis na ito. Kaya napakahirap din na bigkasin. Ayan. Oo. So, mga Pumatulog pa mahal tayo, nating mga dila. mga mahal nating tagapakinig, ano. Kapag po, itong ipinano ka lang isang bagong buwis po natin, talagang sinisikap po ng mga mambabatas naman na walang makakalusot diyan sa batas na ito ng pagbubuwis na ito. Kaya ang tatalas ng mga mata, no? Ang tatalas ng mga, paano nila na ano yun, na-stress ako sa ginagawa ng ating gobyerno. Huwag mo nang isipin na Diba? sasakit lang ang ulo mo. Tapos, okay lang yun sana talaga naman na matalas ang mga mata ng ating tagapagbuwis. Kung may nakikita naman tayo na talagang masaya rin yung ating mga kababayan, ano? Yun ang nakakalungkot bilyon. Kumbaga parang Tapos nakawin lang pala ni Napoles. Nasama. Ang masakit dyan, no, yung napakalaki ng buwis. Pero may mga kababayan tayo nagreklamong hindi naman namin maramdaman yung binabayad na buwis kasi na yan. ginagawa masyadong technical itong mga pagbatas ng pagbubuwis. Ang Kaya po, horizon. hirap na hirap yung ating mga kababayan na umintindi at sumunod, di ba? Pinag-question pa ng iba nating kababayan dyan na parang tila pinipili lang daw yata yung mga hinahabol. Oo, parang may mga nangyayaring masalimot na paraan ng pagbubuwis. Halimbawa, saan bang bansa yun, Miss Lisa, na parang nagmumula doon yung mga... Meron kasing lumabas sa isang artikulo na marami sa salimuot na paraan sa batas ng pagbubuwis. Halimbawa sa Estados Unidos, ay nagmumula sa pagbibigay katuturan doon sa kinikita. Ibig sabihin, sa pagtiyak kung ano ba talaga yung dapat buwisan. Ang mas marami pang problema ay nagmumula sa katakot-takot na dami ng mga batas na nagpapahintulot. Yan, sa iba't ibang pagbabawas at mga exemption sa buwis. Pero hindi lamang ito nangyayari sa Amerika, ang mga masalimuot na batas sa pagbubuwis. Kaya nga, lalo na sa atin, din yan sa iba't ibang mga nakakapagtaka, bansa. yes, lalo na sa atin, na napaka liit na bansa at mahirap na bansa, napaka masalimuot pa. Okay, at medyo mag-break po muna tayo at tayo magbabayad ng buwis maya-maya lamang. Okay. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang ating oras, 46 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Marunong ka bang magluto? O mas gusto mong kumain na lang? Ano nga bang mas masarap? Ang lutong bahay? Sa restaurant? O turo-turo kaya? Basta kung saan masarap. Kain tayo! Samahan niyo ako tuwing tanghalian ng linggo dito sa Radyo Agila. You know what I'm saying? Happy, la-la-la. It's so nice. Okay, happy morning po muli sa ating mga masugi na tagapakinig. Babalik ang Shopper's Talk. Kami pa rin, si Miss Horizon Chaser at Lisa Flores. Okay, so may part 3 po tayo sa ating tamang pagbabayad ng buwis at problemang pera talaga yan na dapat po natin maunawaan dahil kulang na naman ang ating oras at magandang himay-himayin yan. Kaya po, pag-usapan natin next week yung mga nagbabayad ay umiiwas at lumilihis. Sino yun? Sino yung mga yan? Si Manny Pacquiao. Uy, hindi lang naman si Manny Pacquiao. Hindi, wala kami nan. Kaya next week po yan. Okay, at isusunod naman po natin ang What's New ni Miss Lisa Flores. What's in? What's new? Ito ang bago. Okay, ano nga bang bago? Ano nga bang in? Miss Lisa, parang kasi talagang kahit ako, lagi ako na-excite dyan sa mga research mo na yan dahil talagang kumukutita pang aking mga mata sa mga bago, sa mga in, kaya wala tayong pera. Kaya alam minsan, Jet meron. kaya alam minsan nakakainis, no? Kasi hindi siya available dito sa atin. Hindi. Maaring tayo na lang magbibigay doon. Ganon. Dito na sa Radyo Agila yan. Makikita niyo, mapapanood niyo. Pero pag mag-order po sila, hanapin natin. Di ba ba? Para kumita tayo. Lang naman ang mga niyan, ang mga website niyan. Okay. Ano nga ba in? Siguro iisipin mo at isipin na rin siguro ng iba na, naku, December na matatapos ang taon.
meron pa bang mga hahabol na mga bago-bago dyan? Aba, meron pa. Kagaya nga nung tinanong ko sa'yo kanina, pag umiinom ka ba ng gamot, anong ginagamit mo? Capsule o tablet? Oo nga. Wala kung maaari, ayoko eh. Ayoko talaga ng gamot. Suwain ako sa pag-inom ng gamot. Kasi, alam mo kung ba't ko naitanong, may kaugnayan dyan yung sige, ating what's in, what's new. Kasi sabi nung ating mga techie, ayan, in the future daw, yung mga bigger tablet, ayan, yung mga mas malalaking tablets, yun na raw magiging in at magiging out na yung ay, ang hirap tunukin nun, Miss Lisa. In pa rin ba yun? Paano yung mga maliliit ang kasi gamot, yung sinasabi ko. Ano yun? Yan, yun yung mga ginagamit nating gadget. Okay. Napunta ako sa gamot, nawala. Gadget na nukin. Kasi di ba tablet ang tawag nila ngayon? Yun ba yun? Sorry. Ayan, isa kasi sa mga bago ngayon sa mundo ng technology, yung mga tablet computers, yung sinasabi ko. At dahil sa tinuturing ito na yung papalit sa mga personal computers o PC, tila tinatalo na nga nito yung popularity ng mga desktop, kagaya niyan, desktop. May tablet tayo. At mga laptop computers, ayan, tatablet nga ang tawag niya. Pero small screen siya, malapit na yung ma-out. Ganon? Okay lang, basta gumagana, naka-YouTube pa rin tayo. Ayan. Pero ilan lang ang talagang bumibili daw ng mga tinatawag na tablet computers. Katunayan, ayon mismo sa pinakahuling bilang mula sa isang tech market research firm, ang aktual na bilang ng shipment ay mas mababa pa kaysa sa inaasahan. Kasi medyo may kamahalan nga yung mga tablet, diba? Nako. Ayan. Ano ba yan? Talagang baka maraming hindi magbabayad ng buwis dyan. Baka bili lang ng tablet na ito. Isa sa sinasabing dahilan, yung pagdami kasi nung mabibili namang mga smartphones na mayroong mas malalaking screen na kung tawagan ay phablets. Ganon. Phablets. So, di ba? Pag meron, gadget meron ka phablets. Pero hindi pala siya talagang tablet, kundi smartphone. Kaya lang malalaki ang screen. Si Jets meron Jet. Ano meron kang phablets? So, si Jet na Jet. Ano si Jet? Nawala. Naglalaro na ng tablet. Naniniwala yung naturang research firm na mas magiging in demand sa hinaharap ang mas malalaking tablets na ang sukat, maniwala ka. Maaaring umabot ng hanggang 11 inches. Ganyan yan, no? Yan, Errol, architect Errol, yan ang kalaki ang tablet. Bilhin mo, bagay yan sa mga architect, engineer, yan. Bagay na bagay yan sa inyo. At hindi lang yung mga phablets na yan, posible rin daw maging in demand ang mga tinatawag na 2-in-1 laptop and tablet device. Laptop na tablet pa. Oo. So, tayo dapat meron yan bagay din sa media. Alam mo kung ano itsura niya? Para siyang maliit na table na abangan nila yan sa ating shopper stock. Ang tagal mo naman pinupost doon. Ipopost doon. What's in. Tama. Yung what's in po natin sa shopper stock, Facebook, like nyo lang po yan. At talaga makikita yung mga totoong itsura. Kasi dito sa radyo, salita lang ang maririnig makita nyo yung pictures. At kapag bubulol-bulol kami, hindi nyo pa maintindihan ano yung itsura. Kami makita pa ako mga video materials, mas maganda, diba? Yes, kaya po tingnan nyo po yan. Okay, at talagang wala na po tayo oras. Meron pa bang dapat sila maintindihan dyan, tablet mo? Ihahabol lang natin na sabi kasi nila, pagdating ng 2017, aabot daw sa kabuang 2017. Aabot daw sa kabuang 400 million ang projected sale o tinatayang magiging benta ng mga tablets na yan. 13, ang ibig sabihin, 4 years pa ako maghihintay. Ang tagal naman. Mag-ipon ka pa. Ayan. Oo nga, mag-ipon na tayo ngayon pala. Ibig sabihin nito, Miss Horizon, mananatiling popular sa mga consumers ang mga tablets. Lalo na ay nagdadatingan pa yun sa merkado yung mga economical versions ng mga Ayan, nakakainis ka, Lisa. Miss Lisa, ang grabe kung makapag-research ka, masyadong advanced. 4 na taon. What's new? Pero maganda yung ginagawa mo kasi nga, pag meron kang aasamin at magsisimula na tayo mag-ipon. Para pag lumabas yan, diba? meron na tayo kakayang bumili. Kaya lang ngayon, tanong ko lang sa Mr. Horizon, carry mo bang bitbitin yung gano'ng kalaki? Oo, carry natin basta mapabilis yung ating trabaho, lalo na po kung talagang gamit natin. Pero kapag lumo naman, wag na. Nako, abala. Pag importante, mga engineers, architect, lalo na si Aaron. Pero kung bilhin mo yan just for show, alimutan mo na. Tama. Kaya po, okay, at Miss Lisa, tanungin mo na ako. Ano ba tatanong ko? Oo nga. Bakit nga ba
white t-shirt ka Tayo, na. White tayo. na white ang Kasama harap. ka. Oo nga pala. At Oo. mukhang nasa likod yata ang tatak. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang mga ibig t-shirt sabihin natin ng white yan? t-shirt na ito, bagaman po tayo, hindi lamang tayo tagapagpapahayag, no, ng balita or tagapaglingkod sa ating bansa bilang mamamahayag po, meron din naman po kami maliliit na mga ginagampanan din sa ating lipunan na magiging kaaya-aya rin po tayo sa ating kababayan at sa ating bansa, no? Na kung saan, kahit maliit na bagay po, sinisikap po namin na maging huwaran o malinis na gawain. Ito po yung ating simple na pagbibigay tulong sa ating kapwa, yung biktima ng may advocacy tayo maliit na sana nga po tularan ng malalaki, di ba? Aba, sabi niya big things, start from small things. Diba? Tama. Maliit Pero na yan, hindi na natin hangarin yon kasi mas masarap yung maliit, madaling pangasiwaan. Oo nga. So, ito po yung suot nating t-shirt. Kasi para makita nyo naman yung tatak sa likod. Tatalikod kami. Bakit white yung harapan? Kasi yung ating Happy Morning Team and Action ay talaga pong sinisikap natin na maging tulay lamang po tayo doon sa mga taong may mabubuting kalooban na naghahanap po talaga ng totoong mapaabot ng tulong, yung kanilang gustong tulungan. Katulad yung Yolanda Taipon, na ang Happy Morning Team and Action ay naka-part 4 na po tayo. Pupunta po talaga tayo doon. So mga siguro po, mga 2 linggo na lang po at lalarga na po tayo doon sa Leyte. Bagong part 5 na yan. Part 4.